Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? And the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her, who was called barren. For nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated. Good evening, everyone. Good evening, Father. Last August 15, we celebrated the Assumption of Mary. Iniakyat si Maria sa langit. And after 8 days, ating ipinagdiriwang naman ang tinatawag na Queenship of Mary, ang kanyang pagiging reyna. Reyna saan? Hindi lang sa langit, kundi rin sa lupa. Siya ay reyna. At ito rin ay makikita from the book of Revelation. Mga kapatid, kapag sinasabi mong reyna, ano bang ibig sabihin nito? Ito ay isang tatak. Tatak na kung saan kilala ka sa larangan na iyon. Halimbawa, sa Philippine show business, alam naman po natin, maraming mga artista na binibigyan ng tatak. Si Nora Honor, ano ang tatak niya? Superstar. Si Vilma Santos, Star of All Seasons. At marami pang iba. But our Mary, Mother Mary, kakaiba ang kanyang tatak. As far as our feast is concerned, she is a queen of heaven and earth. Paano nga ba siya? Ano nga ba yung pagiging reyna niya? Sa ating ebanghelyo ngayon, makikita po natin ang pagbasa tungkol sa isang anghel na si Angel Gabriel na bumisita sa kanya.
at sinabi ang isang napakabuting balita mula sa Diyos. Siya ang magiging ina ng manunubos. At kapansin-pansin mga kapatid, sa Ebanghelyo, si Maria'y nakinig. So ang pagiging reyna niya, unang-una, ay nakikinig siya. Nakikinig siya. Pinakinggan niya kung anong sinasabi ng anghel. At ito rin po ang sinasabi sa atin. Makinig tayo. Makinig tayo. At kapag sinasabi mong makinig, hindi lamang yung papasok doon, lalabas doon. Kundi talagang you will analyze it. Uusisain mo, ano bang meron? Huwag tayong magiging passive sa pakikinig. Kasi may mga iba just for the sake na masabi lang na nandyan ka, nakinig ka, pero tunay nga bang nakinig? O baka may narinig lang. Baka may narinig ka lang pero hindi tunay na nakinig. Ang ating mahal na ina, talagang siya ay nakinig. Ano nga bang sinasabi ng Panginoon sa kanya? Mga kapatid, sa kanyang pakikinig, makikita po natin, naguguluhan siya. Sa bagay, sino ba naman ang hindi maguguluhan? Ikaw ay wala pang asawa. At pakatandaan mo, si Maria, never been kissed, never been touched. Ngayon, sasabihin ng anghel, siya ay mabubuntis, siya ay maglilihi, siya ay magsisila. Papaano mangyayari ito? Kaya makikita natin talagang active listening ang nangyayari. Kung kaya't anong sabi sa kanya ng anghel, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Alam kong naguguluhan ka. Alam kong naguguluhan ka. Pero ang ginawa ng ating mahal na ina, imbis na talikuran niya ang anghel, inunawa niya. Inunawa niya. At sa bandang huli, kumapit siya sa Diyos at nasabi niya, mangyari nawa ang iyong sinasabi. Fiat. Kung kaya't mga kapatid, ang pagiging reyna ng ating mahal na ina ay makikita natin sa simula't simula pa, siya'y nakikinig sa Diyos. At sa kanyang pakikinig ay ang paglilingkod. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili. Hindi lang siya nakisawsaw, kundi bumabad siya hanggang siya'y iniakyat sa langit. Ito ang isa sa mga tatak ng ating mahal na ina. At ito rin po ang paalala sa atin. Ano kaya ang tatak natin? Ang pagiging Kristiyano ba natin ay Kristiyano sa pangalan lamang o sa gawa? Nakikita ba? Naririnig ba sa atin ng Panginoon? Sana tularan natin ang mahal na ina. Makinig tayo sa Diyos. Huwag lang marinig, kundi makinig. Unawain natin kung anong sinasabi ng Panginoon at kung hindi natin kayang unawain ang lahat-lahat, patibayan ang pananampalataya at kumapit sa Kanya. Amen. Please also